Follow up vlog lang tayo about dun sa ginawa kong video last time na sinabi ko about dun sa maintenance ng ating mga motor. Germs, good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik ulit tayo para sa panibagong motovlog. For today's video, follow up vlog lang tayo about dun sa last time video natin about dun sa sinabi ko na maintenance ng motor natin ADB 160 based on manual tsaka actual na pag-maintain talaga ng motor. May nag-react kasi sa video natin kasi sinabi ko na every 6,000 ang change oil ng motor natin gamit yung Honda Polysynthetic na oil, yung kulay blue. Summary ng comment niya dun sa video natin, paano ko daw nasabi na every 6,000 ang change oil ng motor natin, 1,000 lang daw yung nakalagay dun sa manual. Okay Germs, good morning. Eto, himayin natin yung ating manual kung paano nga ba natin nasabi na every 6,000 yung pag-change oil ng motor na to based sa manual na ginawa ng Honda. Okay? So punta tayo sa page 18 ng ating manual. Page 18 nga ba? Okay, ito yung table kung saan pinapakita dito sa manual natin kung ano yung mga dapat i-check, i-replace, tsaka inspect. Yun, tama ba? Basta ganun yun. Wala kasi akong dalang manual dito sa kalsada, okay? So may mga legend yan, nakalagay dyan. I for inspect, R for replace, tsaka meron pang isa eh. Hindi ko lang nakabisado. Ayan. Diyan sa table na yan, makikita natin kung ano yung i-replace natin with certain odometer, with certain odo or yung ating mileage. Nakalagay dyan sa taas, meron dyang times 1,000. Tapos next table niya ay nakalagay 1, tapos 6, 12, 18. Ayan, yung mga ganyan, mga succeeding kilometer. Sa table na yan, nandyan nakalagay yung frequency. Frequency ibig sabihin kung kailan tayo magpapalit or kailan tayo mag-check, kailan tayo mag-i-inspect. Ayan yung frequency, hindi yung frequency ng radyo iba yun. Frequency ibig sabihin yung frequent na pag-check, pagre-replace saka pag-i-inspect ng ating motor. Okay, isa-isahin natin yan mamaya. Pagdating natin sa shop, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko, kung paano ko nasabi na every 6,000 kilometer ang pagpapalit ng langis ng motor natin ADB 160 gamit yung Honda oil Polysynthetic. Last time sinabi ko rin sa inyo na yung ating manual ay ating gabay lang. Malinaw na sinabi ko yan. Gabay lang natin yan sa pag-maintain ng motor natin, especially sa langis natin, sa ibang mga bagay, kasi i-base pa rin natin sa actual usage ng motor natin, kung paano natin ginagamit yung motor, kung paano natin i-maintain yung motor natin. Like for example, ulitin ko, kung ginagamit nyo bilang MC taxi yung motor ninyo, mas babad yung makina, mas sobrang init, mas mainit, mas bugbog yung langis. Syempre hindi mo papaabutin ng ganun kahabang mileage yung motor mo bago mo palitan ng langis, diba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung manual natin, guide natin yan. Hindi natin kailangan sundin actual, hindi natin kailangan sundin lahat yung nandyan kasi gabay lang natin yan. Kung nakalagay dyan every 6,000, nasa sa'yo na yun, depende yun sa gamit ng motor mo. Kaya lang yung nag-comment kasi dun sa video natin, hindi niya yata naintindihan yung maintenance chart nitong motor natin dun sa page 18 ng manual natin. Okay, so para explain ko sa inyo ng maayos, punta tayo sa shop, tapos tingnan natin yung manual natin para ipakita ko sa inyo actual or kung paano natin babasahin yung ating manual, kung paano natin babasahin yung pag-maintain ng motor natin based sa manual. Okay, so punta muna tayo sa shop, tapos buksan natin yung ating manual. Okay Germs, good morning. Ito na yung manual ng ADB 160 natin. Page 18 ako ng page 18. Page 88 pala yung table ng manual natin. Sorry, mali ako. Ngayon, ito, titingnan natin yung page 88 ng manual natin, tsaka page 89. Kung ano nga ba yung tamang pagbasa ng table natin para dun sa ating basic maintenance ng ating mga motor. Ito, same lang to sa ibang motor siguro, pero pagbabasehan natin sa ngayon itong ADB 160 natin. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may nag-comment sa video natin about sa
pag-change oil, kung ilang kilometer or ilang odo yung kailangan bago mag-change oil. Kasi sabi niya, every 1K lang yung tamang pag-change oil ng mga motor natin, okay? So this time, pagbabasihan natin yung user manual natin para sa ADB 160. At paano nga ba ito basahin? Halika, tingnan natin. Okay, germs, diretso na tayo dito sa page 88 ng ating user manual. Ayan, tapos page 89. So ito basic lang yung gagawin natin. Babasahin lang natin to, tapos i-distinguish natin kung ano nga ba yung nakapaloob dito sa manual natin. Okay, so unahin natin yung legend natin. Yung I kasi para sa inspect, tapos yung R para sa replace, tapos yung C para sa clean. Pero yung inspect meron siyang condition: clean, adjust, lubricate, or replace if necessary. So yan yung kailangan nating action kung sakasakaling makakita na tayo ng actual na problema dun sa inspection natin or dun sa check-up natin. Okay? So dito naman sa taas, meron dyang column tsaka meron dyang row. So yung column natin, yung item, ito pre-ride check, tapos ito yung may nakalagay na 1,000 times 1,000 kilometer. Tapos kung mileage naman yung pinagbabasihan natin, times 1,000 mile. Tapos dito yung mga succeeding column, nandyan yung frequency. Ito naman yung annual check, regular replace, tsaka follow up page nung mga ano natin, yung mga follow up page nung maintenance natin. For example, throttle operation, tapos ayan, meron pa siyang follow up na page sa 110. So hindi na natin tatalakayin yung part na yan. Ang importante ito yung sa change oil. Ito, ang sinasabi kasi ni sir, itong sa engine oil, ayan, meron ditong nakalagay na I. So I ibig sabihin inspect. Before natin gamitin yung motor natin, tingnan natin yung level, tingnan natin yung kulay. Kasi minsan sa kulay makikita natin kung natubigan ba or napasok ba ng tubig yung makina natin. Makikita natin yan kapag in-inspect natin. Sa pag-i-inspect naman, pwede natin gamitin yung dipstick nung motor natin. Sa pag-change oil naman, nakalagay kasi dito, lahat yan replace. Replace, replace, replace. Puro R yan. Succeeding na yan. Succeeding na. Tuloy-tuloy na yan. Although nakalagay dito, naka 36 lang, pero 36 plus 6. So, sunod-sunod na yan. Pero, ito kasi yung baka hindi nauunawaan ng iba. Dito kasi nakalagay dito times 1,000. Ayan. Tapos yung second column niya nakalagay ay 1. Okay? So ibig sabihin 1 times 1,000, ibig sabihin ang first change oil natin ay 1,000 km. So sa first 1,000 km ng ADB 160 natin, lalabas yung indicator ng oil change natin. Lalabas yon. So mag-change oil tayo kapag nakita natin yung indicator na yon. Pero sa actual kasi, nakasanayan natin na nag-change oil tayo ng 500. Okay? So okay lang naman yon. Wala namang problema doon. Nasa sa atin naman yun. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung manual natin ay guide lang natin. Guide natin yan sa paggamit ng mga motor natin. Okay? So balik tayo dito sa table natin. Kung sa 1,000 lumabas yung indicator ng oil change, makikita nyo naman yan, magpapalit tayo sa 1,000. Okay? Magpapalit tayo sa 1,000. Ngayon, ang pagkakaunawa kasi ni sir, every 1,000, yung frequency kasi, ayan o, nakalagay. Frequency, akala niya ito, 1,000 km. So baka hindi niya ito nakita, itong part na to, ito ay imumultiply natin dito sa 1,000 km. Kaya meron yung nakalagay na times 1,000 or kung ano basa nyo dyan. Times 1,000 yan. Kung nag-change oil ka ng 0.5 or 500 km, mag-a-add ka ng another 6,000. Kasi yun yung frequency nung table natin. Ibig sabihin, susulat ko na dito, 500 plus 6,000. So pag lumabas sa total ng odo mo 6.5 na, magche-change oil ka na ulit. Kahit hindi mo makita yung indicator ng oil change, magche-change oil ka na kasi ayan, may condition dito, yung asterisk na number 1. Ibig sabihin, ang naka-establish kasi dito ay every 6,000. Okay? Ngayon, sa actual, iba to. Okay? Sundin natin yung actual na lumalabas yung yung indicator natin. Sa actual kasi lumalabas ang
indicator natin ng 1,000. Ngayon, tatanggalin natin yung indicator ng 1,000. So, for example, 1,000 lumabas yung indicator, tapos nagpa-change oil ka yung araw din na yon, nung hindi ka pa nakatakbo ng malayo, tinanggal natin yung indicator, okay na, back to zero na ulit to. Ngayon, ang interval nito ay plus 6,000 ulit. So, ibig sabihin, lalabas to ng 7,000. 7,000 yan lalabas. Lalabas ulit yung indicator mo ng 7,000. Tapos nag-change oil ka ulit ng 7,000 eksakto plus 6,000 ulit. So ilan na? Lalabas ulit yung indicator mo ng ilan? 7,000 plus 6,000 ay 13,000. Ayan. So ganyan yung actual na lumalabas sa ano natin. Ganyan yung actual na paglabas nung ano natin, nung indicator nung motor natin. Pero dito sa manual naiiba to kasi dito una 1,000. First 1,000 change oil kasi ito ay factory oil. Itong 1K na to, factory oil yung pinapalitan natin dyan. Hindi natin alam kung anong langis yung nilalagay. Ngayon, dito, additional siya ng 5K lang. Ayan o. 6K lang to eh. 6K lang yan. Change oil ulit tayo. Magkakaroon lang siya ng succeeding 6,000 dito na sa pangatlong change oil natin based sa manual kasi 12 na yan eh. So 6,000 plus 6,000 12 na. Tapos 12,000 plus 6,000 18, 24, 30 and so forth. So tuloy-tuloy lang yan yung frequency na yan hanggang sa umabot ng 1 million kilometers yung takbo ng motor natin. Sana umabot ng 1 million. So ganun. So ganun yung ibig sabihin ng manual na to. Ganun yung ibig sabihin ng frequency nung table na to. Ito, especially dito sa ano natin, sa oil natin. Ayan. Okay. So next naman natin yung dito yung sa may strainer. Yung nasa left side, nasa gilid banda. Ayan ang nakalagay dyan. C lang, puro C. C, C, C. Ibig sabihin ng C ay clean. Okay? Ito kasi yung iba hindi rin to naiintindihan. Yung gusto nila buksan ka agad yung part na to. Wala namang problema. Wala namang problema kung bubuksan. Kaya lang, kapag sobrang frequent ng pagbubukas natin ng side na to, yung strainer natin, yung damage ng strainer dumadami. Or yung damage nung hexagonal shape niya, nabubugbog masyado. Kaya yung iba, nabibilugan or nababasagan. Ayan. Yan yung nangyayari kapag madalas natin binubuksan yung strainer na to. Tapos yung pagbabalik din sobrang higpit. Tapos sa susunod na open, sa susunod na bukas, ayun, basag na. Okay? So ito, sana naunawaan ni sir yung pagbabasa nung manual natin. Ulitin ko para malinaw. Etong manual ay guide lang natin. Okay? Guide natin to. User manual guide. Sa change oil kasi, ulitin ko, sa change oil kasi, iba-iba tayo ng gamit ng motor, iba-iba yung purpose natin sa motor. Kaya dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba sa table na to. Nakalagay dito 6,000, 12,000, 8,000. Yan yung basis natin kung kailan tayo magkakaroon ng preventive maintenance or UPMS na tinatawag. Pero depende pa rin yun sa actual na gamit natin dun sa motor natin. Okay? So sana malinaw. Okay, the rest nung item na nandito sa table natin, madali na rin naman tong intindihin. Okay, example, fuel line, fuel level, throttle operation, air cleaner. Ito, air cleaner number 2. Titingnan ninyo yung mga asterisk na nandyan sa part na yan. Service more frequently when riding in unusual wet or dry or dusty area. Ito yung sinasabi namin sa customer namin. Kasi nakalagay dyan replace sa 18,000. Tapos sunod dyan ay 36. Yung interval niya or yung frequency niya ay nasa 18,000. Ngayon, sabi nga dito sa condition, depende yan sa lugar na pinagtatakbuhan ng motor mo or dun sa mga lugar na nagra-ride ka, dun sa lugar ng inuuwian mo. Kasi minsan may mga lugar tayo na walang kalsada, puro lupa, mabato, mabuhangin, maalikabok, yung mga ganyan. Diyan madalas dumudumi yung air cleaner natin or yung air filter natin. So, ayan.
Yan yung condition niya, yan yung guide natin. Babasahin na lang natin yan. Tapos, iintindihin natin yung mga condition. Ayan, kagaya nung nakalagay dyan, yung may asterisk number 1, asterisk number 2, ito number 3, yung crankcase breather, tapos yung coolant. Ayan, titingnan natin yan, babasahin natin yan, tapos iintindihin natin yan. Tapos siguro magkakaroon tayo ng vlog about dito sa table na to, about dito sa manual. Siguro sa susunod magkakaroon tayo ng mas mahabang vlog about dito sa manual natin, tsaka dito sa table natin na to. Pero sa ngayon, lilinawin ko lang kay sir yung about sa frequency ng change oil natin. Okay? Ang nasa manual ay, ang interval natin ay 6,000. Sa actual natin, ang interval natin ay 6,000 din. Kung kailan natin sa actual natin, 6,000 din yung interval natin. Kung kailan natin ni-reset yung indicator natin, saka siya ulit magbaback to 0. Tapos after 6,000 babalik natin. Okay? So ayan, sana maliwanag kay sir. Sana maliwanag din sa iba kung paano natin babasahin yung pag-change oil natin based sa manual dito. Okay, ulitin natin. Itong nasa taas na row, tapos itong column, i-multiply natin yan. So 1 times 1,000, 6 times 1,000, 12 times 1,000. Okay? So, ganyan natin siya babasahin, ganyan natin siya i-check, ganyan natin siya titingnan dito sa manual natin para magkaroon tayo ng mas malinaw na guide, para mas magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-maintain yung mga motor natin. Okay? Thank you. Balik tayo sa ride natin. So ayan, nakita nyo na, nabasa nyo na, naipaliwanag ko na sa inyo kung paano natin babasahin yung ating maintenance table chart, kung paano natin babasahin yan para kung bago lang kayo sa motor, kung first time nyo lang nagka-motor, maiintindihan ninyo yung sinasabi natin, or para maintindihan nyo yung nakalagay sa manual natin. Okay? Doon naman kay sir na nag-comment sa video natin, maraming salamat po sa panonood, maraming salamat sa pagsubaybay. Nakausap ko na to si sir, sabi ko sa kanya i-PM niya ako para explain ko sa kanya ng maayos yung pagbabasa nung ating manual. Nag-uusap kami, pinaliwanag ko sa kanya kung bakit 6,000, kasi hindi niya siguro tiningnan yung manual ng maayos, hindi niya nabasa ng maayos. May nakalagay kasi doon times 1,000, tapos next column nakalagay doon 1, tapos sunod 6, sunod 12, sunod 18, and so on. Ibig sabihin kasi nun, parang ito yung RPM natin dito, nakalagay dyan 0, 1, 2, 4, 6, 10. Ayan lang yung nakalagay, walang nakalagay dyan na 1,000, 1,000, 2,000, walang nakalagay na ganyan. Meron dyan nakalagay na times 1,000 revolution per minute. Ibig sabihin yung 1 dito, i-multiply mo siya sa 1,000. Ibig sabihin unang palo niya 1,000, sunod 2,000, ayan, and so on. Ganon din yung nakalagay dun sa ating maintenance table chart sa page 18 ng ating manual. May nakalagay dun na times 1,000. Ibig sabihin i-multiply natin yung mga next column dun sa 1,000. Ibig sabihin yun yung odo or yun yung mileage na kailangan natin before tayo mag-conduct ng ating maintenance. May nakalagay doon sa spark plug, may nakalagay doon sa oil, may nakalagay doon sa fuel filter, may nakalagay doon para sa kung ano-ano pa, kung ano-ano pang mga kailangan i-maintain, ano pa yung kailangan i-replace, ano yung kailangan linisin. Ayan, madami tayong matututunan doon sa manual. Pero bandang huli, sinasabi ko nga sa inyo, yung manual, gabay lang natin yan. Okay? Depende pa rin kung paano natin gagamitin yung motor. Ulitin ko, magkakaiba tayo ng gamit ng motor. Yung iba, bahay, trabaho, bahay, yun lang yung gamit sa motor nila. Yung iba sa atin 8 hours, 10 hours bumabiyahe bilang MC taxi. Yung iba naman long ride, North Loopers,
mga Indo rider, mga endurance rider. So iba't iba tayo ng gamit ng motor. Iba't ibang maintenance application yung ginagawa natin sa motor natin. Kaya pag-aralan natin mabuti, pakiramdaman natin mabuti yung mga motor natin, kung ano yung mga kailangan nila, based sa actual usage natin, hindi based sa manual. Okay, so dun sa mga nagtatanong, marami kasi sa atin talaga baguhan sa motor. So kahit yung manual talaga mahirap din unawain para sa kanila, gawa ng bago nga lang talaga sila sa motor. Pero nung unang panahon kasi hindi uso yung mga hindi uso yung mga cleaning, mga ganyan. Hindi rin uso yung pagbabasa ng manual dati. Kumbaga talagang ginagamit na yung actual, or yung tingin, yung pakiramdam, yung amoy. Yan, ginagamit nila yung mga senses nila dati, kung paano nila i-maintain yung motor nila. Mga tricycle nga, sa change oil dagdag na lang wala nang change oil ang mga tricycle. Bumibili na lang sila nung pandagdag, yung 200 ml na langis. Every week bumibili sila ng 50 pesos. Oh, okay na yun, dagdag na yun. Wala nang change oil, wala nang bababa ng langis. Ano na kaagad siya, kumbaga dagdagan na lang yung langis, ayos na. Okay germs, maraming salamat ulit sa pagtutok dito sa channel natin. Happy New Year ulit. Nandito na tayo sa shop natin at magbubukas na tayo mamayang 9 AM. Okay, Jeff Rocks out.